Hey mga mommies! Welcome back to my YouTube channel. Kamusta kayo? By the way, this is Mommy Chris, a VBAC mom, and currently, I am 23 weeks and 2 days pregnant. So for today's video, i-share ko sa inyo ang comparison ng VBAC and cesarean section in terms of recovery, pain, and emotional experience. So, let's start. Before we begin, mga mommies, disclaimer lang. Yung i-share ko sa inyo is based lang sa aking experience and experiences. Hindi po ako doctor or expert. Okay, so let's start. Doon muna tayo sa recovery. Recovery ng cesarean section. So, again, this is based on my experiences lang. Okay? So, nung na-CS ako, nung na-cesarean ako, bali, 3 days. Sa pagkakaalala ko, 3 days kami sa hospital bago kami nakalabas. Kasi may mga test pa silang ginawa. May mga test pa nga na dapat ipasa, ganon. So, yun, 3 days kami sa hospital bago makalabas. Then, after ko makalabas, umuwi na kami. Ang naging recovery ko noon is, of course, again, bedridden. Kasi hindi ka naman agad makakagalaw-galaw. Kasi nga may tahi ka dito sa tiyan. So, since first time kong na-CS, medyo matagal din yung recovery ko noon. Siguro mga 3 weeks, 2 to 3 weeks akong hindi makatayo, nakahiga. Then, after nun, nung medyo nakakatayo-tayo na ako, medyo nakakagalaw-galaw na ako sa sarili ko, hindi pa rin siya ganun kadali. I mean, nakakagalaw ka pero limited lang yung mga galaw ko noon time na yon. Siguro umabot ng 2 months bago ko talagang naka-recovery sa nangyari sa cesarean section ko, bago ako nakagalaw-galaw ng maayos. Then sa recovery naman ng normal delivery or VBAC, nagtagal lang kami sa hospital ng 1 araw. So, April 6 ako nanganak. April 7, na-discharge na rin kami sa hospital. Then, that time kasi, nung nag-normal ako, meron akong laceration. Pero, okay lang yun. Kasi, mas okay nga yung normal kasi nga na-CS ka, na tahi-tahi ka. So, after namin makauwi, 1 day after nung delivery ko, siguro mga 1 week lang din, nakagalaw na ako ng maayos, tuloy-tuloy, kasi nga nag-normal delivery nga ako dun sa second baby ko. So, mas matagal ang recovery ng cesarean kesa sa normal delivery. Kasi nga, yung galaw mo dun, limited lang. Tapos, first time ko pa nun na cesarean. So, yun. That's the difference ng recovery ng VBAC and normal delivery, or VBAC and cesarean section. Let's proceed naman mga mami sa pain.
ng cesarean section and VBAC or normal delivery. So, sa cesarean section muna tayo. That time kasi nung na-cesarean ako, na-experience ko din mag-labor muna. Kasi nga, induced labor ako nun eh. Nung time na yon. So, ilang hours din ako nag-labor. Siguro mga 5 hours. Kaso hindi nga bumababa si baby, tapos tumaas na yung heart rate niya. Kaya, nag-decide na lang yung OB ko noon na mag-emergency cesarean section. So, ang pain ng labor that time is 10. 10/10. Kasi nga, sobrang sakit. Induced labor. Ganun. Basta, masakit siya. Then, nung nag-decide na mag-emergency cesarean section, inilipat na ako ng hospital, sinakay ako ng ambulance. Pagdating na hospital, nag-prepare na agad sila sa operating room. Kasi nga, CCS na nga ako. Doon mismo sa nung time na sinisiS na ako, of course, wala akong pain na nararamdaman kasi nga may anesthesia na itinurok sa akin. So, no pain doon sa mismong surgery. Okay. So, tsaka tulog din ako doon. Okay. Tapos nung nagising na ako, wala akong nararamdaman pa. Then, lumipas na yung mga ilang hours. Dito na rin matandaan. Basta, lumipas na yung ilang hours. Siyempre, nawala na yung anesthesia noon. Doon mo na mararamdaman yung sakit nung tinahi. So, i-rate ko yun ng 1,000,000/10. 1,000,000/10 after mawala yung anesthesia. Kasi sobrang sakit. Sobrang sakit. Mararamdaman mo yung tahi. Bawat galaw mo, mararamdaman mo siya. Okay. So, ganun. 1,000,000/10 yung sakit after mawala nung anesthesia. Pero, of course, worth it naman kasi nga nakita ko naman si baby. Kaso yung sakit nga, tumagal pa yun. Yung sakit ko nun, tuloy-tuloy na. Umiinom na lang ako ng gamot, yung pawala ng kirot. Yun, niresetahan na lang ako. Every time nakikirot siya, or basta may binigyan na reseta nun every 6 hours yata o 4 hours. Iinom na ako nun para, yun, hindi ko na maramdaman medyo hindi ko na maramdaman yung sakit. So, yun, sa labor, 10/10. After mawala anong anesthesia, after nung surgery is 1,000,000/10. Ganun ko siya i-rate. Sa akin sa experience ko. Okay. So, let's proceed sa VBAC or normal delivery. Dito naman, nag-labor naman ako ng yun nga, mga 7 to 8 hours. Ang labor ko nun, sa umpisa, tolerable pa siya. Hanggang bago kami magpunta ng hospital. Siguro i-rate ko siya ng 8/10. Bago kami pumunta ng hospital, ang sakit nun, ang pain nun is 8/10 lang. Then, pagdating namin ng hospital, nung pinatok na yung panamigan ko, nag-10/10 na siya. Kasi nga, nung pinatok na yung panamigan ko, doon na talaga sumakit yung pag-labor, yung sakit ng tiyan ko. Then, sa delivery room naman, nung nilalabas ko na si baby, nung nagpo-push na ako, may pain pa rin. Pero, nung lumabas na si baby,
yun, nawala. Kasi yung pain niya naging 2/10 na lang. Kasi nga, tapos na eh. Lumabas na si baby nun. Yun. So, pain, lamang na naman si recovery, lamang si CS sa sobrang tagal ng recovery. Sa pain, lamang pa rin si CS kasi nga sa sakit. Yun. That's the difference ng pain ng cesarean and VBAC or normal delivery. Doon naman tayo mga mommy sa emotional experience na na-experience ko nung nag-CS ako and nag-VBAC. So, doon muna tayo sa cesarean section. So, doon sa cesarean section ko, traumatized talaga ako nun. As in, parang hindi ko siya kakayanin. Pero, nalagpasan ko siya. Kasi, hindi ko siya inaasahan. Hindi ko siya inaasahan na mangyayari. Ang expected ko nun is makakapag-normal ako. Makakapag-normal deliver ako, pero na-CS ako. Ganun. Tapos, ang dami kong what ifs nung natapos na yung cesarean section, nung nakauwi na kami sa bahay. Ang dami kong what ifs. What if nakapag-normal ako? What if mas inayos ko pa yung mga, mas may ginawa pa akong dapat that time, ganun, like nag-diet or nag-exercise, mga ganun. What if hindi ako cesarean? What if nag-normal ako? Kasi nga sobrang tagal ng recovery nun. Hindi ako makagalaw. Ang dami kong gustong gawin na hindi ko magawa that time. Nung 1 to 2 months akong hindi makagalaw. Experience ko lang naman yun mga mamis. Yung 1 to 2 months. Pero meron din kasi mga mamis na ang bilis din ng recovery nila nung na-CS sila. Parang weeks lang nakagalaw na agad sila. Sa akin kasi iba eh. Parang hindi ko alam, hindi ko ma-explain yung nararamdaman ko nung time na na-CS ako. Kaya, yun yung rason kung bakit ako nag-decide or bakit ko pinursue yung VBAC way back 2022. Kasi nga, yung nangyari sa akin cesarean section, yung naramdaman ko, yung naging trauma ko that time, yun yung naging reason kung bakit nag-pursue akong maghanap ng OB. Nag-try ako talaga mag-VBAC. So, yun. Doon naman tayo sa VBAC or normal delivery. Dito naman, ibang-iba kasi sobrang saya ko. Sobrang saya ko nung lumabas si baby. Masaya naman ako doon sa cesarean. Pero iba kasi talaga pag na-normal mo eh. Galing pa cesarean section. Tapos nag-normal ka. Iba yung feeling. Alam yan ng mga VBAC mommies na experience yung ganun. So, sobrang saya ko lang nung nag-success yung VBAC way back 2022. Sobrang nag-thank you ako sa OB ko noon. May mga what if din ako noon nung nag-successful VBAC ako. What if nag-normal na ako in the first place, mga ganun. Pero hindi ko din explain yung saya ko nung nag-VBAC ako.
Kaya, this time, isa-try ko ulit mag-normal delivery. Kasi nga, yung pain, yung recovery, mas madali kaysa sa cesarean section. Pero kasi hindi natin alam ang mga mangyayari. So, pero much as possible, ino-normal ko siya yung pregnancy ko ngayon. Kasi nga, yun. Especially, meron na akong dalawang toddler, tapos may baby, tapos maano ka pa, huwag naman sana ma-cesarean. Sobrang hirap na nun. Kaya, lalaban talaga tayo for today's, delivery. Okay, so, yun mga mamis. Again, this is my experiences way back 2020 and 2022. So, that's the difference or comparison ng recovery pain and emotional experience sa VBAC and normal delivery. So, sana nagkaroon kayo ng idea, lalo na sa mga first time moms, as much as possible kung kaya nyo i-normal nyo na, kasi para hindi na kayo mahirapan pa. So, that's it mga mommies. Thank you so much. Please like, share, and subscribe to my YouTube channel. And kung may mga questions kayo, feel free to comment. Sasagutin natin yan if kaya. Okay, so yun na mga mommies. Thank you. Bye.